Kidnapped by the Mafia Boss, Alexis and Frances Love Story. Alexis' point of view. So honey now, take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your hand on my beating heart. I'm thinking out loud. We found love right where we are. May biglang nagtanggal ng suot kong earphone and it was Marion. Ano? Tanong ko. Problema na naman ang baklang ops. Lalaki na pala siya. Si Leah, nasa likod ng building natin. Saan dito? Tumaas ang kilay ko. Kasama niya si Dave. Asus, alam ko na yan Marion. She's crying. Nag-aalalang sabi ni Marion. Bakit? Tanong ko. Ano naman kayong nangyari sa kaibigan namin yun? Hindi ko alam. Hindi naman niya sinasabi kung bakit siya umiiyak. Ikaw nga ang kumausap, baka sakaling ikaw ang pagsabihan niya. Sabi ni Marion at hinila ako patayo. Napabuntong hininga naman ako. Oo na, hindi mo na ako kailangang hilain pa. May isang oras pa naman bago ang klase namin. Magkasabay kaming bumaba ni Marion at tinungo ang likod ng building. Nakita agad namin si Leah na nakaupo sa isang bench at nakayuko. Yumuyog-yog ang balikat nito. She's crying like what Marion said. Leah! Tawag ko sa kanya. Tumingin agad ito sa amin. Tigmak ng luha ang mukha niya. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Ano nangyari? Tumingin ako kay Marion. He just shrugged. What happened, Leah? Tanong ko. Hindi ito nagsalita at humagulgol ito ng iyak. Umupo ako sa tabi niya at inakbayan. Kailangan namin siyang damayan kung ano man ang problema niya. Leah, nababahala na ako sa'yo. Pwedeng sabihin mo sa amin ni Lex ang problema mo? Umupo si Marion sa tabi ni Leah kaya napagitnaan na namin siya. Umiling si Leah at patuloy sa pag-iyak. Napabuntong hininga kaming dalawa ni Marion. Mukhang ayaw sabihin ni Leah ang problema niya. Alam ba ito ni Dave? Tanong ko kay Marion. Hindi ko alam at wala akong pakialam. Sabi ni Leah. Napailing ako dahil sa sinabi ng kaibigan ko. Lex, ang sakit. Sabi ni Leah. Ha? Anong masakit? Sabihin mo. Si Marion, natinignan talaga kung saan ang masakit ni Leah. Dito. Itinuro ni Leah ang tapat ng puso nito. Agad kong nakuha ang ibig niyang sabihin. Bakit Leah? Nahihirapan ka bang huminga? Masakit ka sa puso? Sabi ni Marion. Hindi ko alam kung matatawa ako o maaasar dahil sa tanong ni Marion. Marion Cedric Thomas? Sigaw ko at tinignan siya ng masama. What? Nagtatanong lang naman ako Malay ko ba kung bakit niya sinasabing masakit ang puso niya? Naputol ang sinasabi ni Marion dahil sa sinabi ni Leah. I saw Dave kissing another woman. Ang sakit. Tarantadong yun? Galit na tumayo si Marion. Pinigilan agad siya ni Leah. Ako man ay nakaramdam rin ng galit sa Dave na yun. Sinaktan niya ang damdamin ng kaibigan namin. Kailangan kong bigyan ng leksyon ang tarantadong yun, Leah. Sinaktan ka niya. Hindi mapakaling sabi ni Marion. Hayaan mo na, Marion. At least ngayon, alam ko na. Hinila niya si Marion paupo sa tabi niya. Ako naman ay lumayo ng kaunti sa kanila. Payag ka? Marion asked. Tumaas ang isang kilay ko. Saan? Nahayaan na lang ang tarantadong yon sa ginawa niya kay Leah. I shrugged. I want to beat him. So, for hurting Leah, isang buwan pa lang kayo. Sabi ko. See? Walang forever. Sabad ni Marion. Pinandilatan ko si Marion. Ang ingay Leah. Tumingin ka agad sa akin si Leah. Break na ba kayo ng hinayupak na yon? Tanong ko. Umiling si Leah. No. Hindi ko pa siya kinausap mula pa kahapon. Break up with him, then? Sabi ko at tumayo. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Marion. Babalik na sa room. Sumunod na lang kayo pagkatapos nyo maglabing-labing dyan. Ngumisi ako. Nakaakbay kasi si Marion kay Leah at kung sa tingin ng iba ay pagkakamalan mong magkasintahan ng dalawa. Nadaanan ko ang room nila Dave and I saw him outside with a woman. Magka-holding hands at masayang nag-uusap. Hindi ko mapigilang makaramdam ng galit. How dare he to hurt my husband? Dave,
Tumingin agad ito sa akin at namutla. He looks worried and at the same time scared. Well, he should be. Who is she, baby? Maarting tanong nung kasama niyang babae na ikinairap ko. Mukha namang clown. Tinignan ko silang dalawa at ngumiti ng peke. I don't want to see my friends crying. Madiin kong sabi kay Dave. Lumunok ito. I'm not that violent type of person but I can surely destroy what you have. But I leave it to him. Tukoy ko kay Marion. Nagpapigil man kanina si Marion kay Leah pero alam kong may iba siyang binabalak and I know kung ano yun. Anyway, bagay kayong dalawa. Sabi ko, bye. Kumaway pa ako at naglakad palayo sa dalawa. Dahil nakayuko akong naglalakad ay may nabangga ako. Sorry, agad kong sabi. Tumingin ako sa taong nakabangga ko pero gusto kong bawiin ang sorry ko. Tumingin ako kay Tristan ng matalim. Hi Alexis. Hindi ko siya pinansin at nilagpasan siya pero hinawakan niya ang braso ko. Bitawan mo ko. May diing sabi ko. Easy Alexis. Natatawang sabi nito at binitawan ang braso ko. Tinignan ko siya ng matalim. Hindi ka pa rin naka-move on sa nangyari? Tanong niya. Seriously? Tatanungin niya talaga ha? Kung hindi lang mali, baka sinapak ko na siya. But I need to act professional. Ayaw kong ipahiya ang asawa ko. You ruined my reputation dahil lang sa maling ipinagkalat mo. Walang emisyon kong sabi. You want to happen? He asked and grinned deviously. Mabilis na dumapo ang kamay ko sa pisngi niya. Narinig ko ang singhapan ng mga estudyanteng nakakita sa ginawa ko. Nakalimutan kong nasa koridor pala kami. Hinawakan nito ang pisngi niyang sinampal ko. Stay calm, Lex. Pakiusap ko sa aking sarili. Tristan Fontanilla. Napalingon kami, sinagsalita. Sina Miguel, Carl at Joshua. Before our boss will see red, lumayo ka kay Lady Alexis. Seryosong sabi ni Carl. Kalmado lang naman ang dalawang katabi nito. Did you know that your Lady Alexis and I are in secret relationship? Tanong niya sa tatlo. Pinigilan ko ang sarili ko na humalagpos ang galit na kanina ko pa nararamdaman. Tristan ruined my life once and I will not let him twice. Tumingin naman sa akin ang tatlo. Wala akong nakikitang panghuhusga sa mga mata nila. Then, they looked Tristan, who was now grinning. Looks like he won the lottery. I look at him sharply. If looks could kill, kanina pa sana siya nakabulagta sa sahig. Go to hell, sabi ng tatlo at bumaling sa akin. Let's go, Lady Alexis. Ha? Nagtaka ako kay Carl. Pumunta sila sa likuran ko at iginiya ako sa parking lot ng university. Inutusan po kami ni boss na sunduin kayo. Carl said at ibinigay sa akin ang bag ko. Salamat pero bakit? May klase ako ngayon, sabi ko. He owns the university, sabi ni Joshua. My friends, baka hanapin nila ako. Kami na pong bahala sa kanila. Miguel said na busy sa pagpindot ng cellphone nito. Tumango na lang ako. Tristan Fontanilla is still a lucky idiot, biglang sabi ni Carl. Kung si boss ang nakakita sa kanya, umiling-iling si Joshua. He is a dead meat now, Miguel added. Pagdating namin sa parking lot, pinagbuksan ako ni Carl ng pinto ng kotse. Thanks. Sumakay ako. Then my phone vibrated. A text message from a known number. Ganun na lamang ang panlalamig ko nang mabasa ko ang text. So, Sniper is your father? Wilson Vergara. Samantala, on Alexis' point of view. Bakit dito? Nagtatakang tanong ko. May problema po ba? Tanong ni Carl. Umiling ako. Naalala ko noong last time na pumunta ako dito. Francis Empire. Teka, 2 linggo na ang nakaraan simula nang malaman ko ang pagiging isang mafia boss ng asawa ko. A dangerous man but when it comes to me, he's a gentleman. Habang naglalakad kami sa lobby ay napapatingin sa amin ang mga empleyado. Nasa likuran ko ang tatlo at mukha silang mga bodyguard. Oh well, bodyguard ko nga pala sila. Nakasalubong pa namin si Ma'am Sheila. She gave me a sharp glare and I just smirked. Pagdating namin sa opisina ni Francis, ay nadatnan naming nagtatawanan ang apat, sina Anthony, Vincent, Blaze at Neil. Habang si Francis ay hindi maipinta ang mukha na nakatingin sa apat. Baby! Lumapit agad ito sa akin at niyakap ako. Is PG? Go to hell, Neil! Francis shouted, nagkatawanan ng iba. So, anong meron at pinasundo mo ko sa tatlong to? Tinuro pa ni sina Carl. Wala lang, I just missed you. Sagot nito na parang bata.
Nasapo ko naman ang noo ko. Francis, may klase ako. So, I own the school. Napailing na lang ako. Then, naalala ko ang nag-text sa akin. Someone texted me and he knows my father. Sabi ko at naging seryoso ang mukha ni Francis. Give me your phone. Ibinigay ko naman agad ang cellphone ko sa kanya. Ibinigay niya kay Anthony ang cellphone ko. Trace the phone number, Anthony. Yes, boss. Mabilis itong tumipa sa kanyang laptop habang ang tatlo naman ay abala sa pagbasa ng mga papel na nakapatong sa center table. Umupo kami sa long couch habang ang tatlo ay imbis na umupo sa tabi namin ni Francis dahil may espasyo naman ay umupo sila sa sahig. Baby, how's your day? Dahil sa tanong ng asawa ko ay naalala ko ang nangyari kanina. Not good? He asked. Napansin siguro nito ang pagsimangot ko. Tumango ako at sumandal sa kanya. I inhaled his manly scent. Nagtaka ako nang tumayo ito pero hindi ko napaghandaan ang sumunod nitong ginawa. Pinangko niya ako. Dinala niya ako sa table niya. Umupo si Francis sa swivel chair at pinaupo niya ako sa kandungan niya. Out! Biglang sabi ni Francis sa mga tauhan nito. Tumayo ang mga tauhan nito at lumabas ng opisina niya. Nagtataka kong tinignan ang asawa ko. Tell me, why your day is not good? Tumaas ang kilay ko. Yan lang sasabihin mo? Pinalabas mo pa mga tauhan mo? Ngumiti si Francis at hinalikan niya ako sa noo. For privacy. Napatango na lang ako. Tristan Fontanilla. Don't start with that name, baby. Madilim ang mukha ni Francis. I sighed. I need to tell you something about Tristan Fontanilla and please, just calm. I'll try, baby. Dati naming kaibigan si Tristan. Nanligaw siya sa akin but hindi ko siya sinagot dahil kaibigan lang ang turing ko sa kanya pero hindi ko inasahan ang ginawa niya. Pagkalabas ko ng hospital ay inilibing na ang mga magulang ko. Kasama ko si Lia at Marion kaya wala kaming alam tungkol sa mga nangyayari. Walang Tristan na nakilibing at noong pumasok ako sa paaralan ay iba ang tingin sa akin ng mga estudyante. Napayo ko ako at napatingin sa kamay kong nanginginig. Baby, Tristan ruined my reputation. Ipinagkalat niya na magkasintahan kami at may nangyari sa amin kahit wala naman. At kanina ay nakabanggaan ko siya at damn that idiot, mapapatay ko siya. He's mad. I can see it. Calm down, Francis. No. Tumayo siya habang buhat ako. Then pinaupo niya ako sa swivel chair. Hinalikan niya ako sa noo bago siya walang imik na lumabas ng opisina. Nakatingin lang naman ako sa pinto na nilabasan niya. Mga 5 minuto ata ang lumipas bago bumalik si Francis at kasama na niya ang mga tauhan niya. Lumapit siya sa akin at ibinigay ang cellphone ko. Let's go. He hold my hand. Huh? Where? Nagtataka kong tanong. To the mall. Nagpahila na lang ako sa asawa ko. Make sure of everything. Sabi ni Francis sa mga tauhan niya bago kami tuluyang lumabas sa opisina. Iniligay niya ang kamay niya sa bewang ko. Magkadikit kami kaya nang lumabas kami ng elevator ay halos lahat ng empleyado na nasa lobby ay nakatingin sa amin. Halata ang gulat sa mukha nila. Even Ma'am Sheila, nasa mata nito ang inggit at tinignan niya ako ng matalim. Nagkibit lang ako ng balikat at ngumisi. Pack your things, Miss Sheila. I don't want the sharp glare you are giving to my wife. Seryosong sabi ni Francis. Tumigil kami sa paglalakad at iniharap ako sa mga empleyado niya. Rinig ko ang mga singhapan nilang lahat. Paano niya nakita ang matalim na ngiti ni Ma'am Sheila sa akin? At para naman makabawi ako, hindi niya tinatrato ng maayos ang mga maintenance staff dito. Sabi ko ng pabulong kay Francis. Tumingin sa akin si Francis bago niya ibinalik ang tingin sa mga empleyado niya. Everyone, I want you to meet my wife, Alexis Vasquez, and anyone who talk against her will lose the job. Understand? Yes, sir. At tratuhin niyo ng patas ang mga maintenance staff dito. May diing sabi ni Francis bago kami nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating namin ni Francis sa mall, ay kumain muna kami bago kami naglakad-lakad dito sa mall. Do you want to shop? Tanong ni Francis. Hinawakan niya ang kamay ko. Nagkibit ako ng balikat. Ayaw ko pero tignan natin. Madadaanan namin ang bilihan ng mga sapatos. May umilaw naman sa isipan ko. Ngumisi ako at hinila si Francis papasok sa bilihan ng mga sapatos. Try this, sabi ni Francis. Humarap naman ako sa kanya. Halos mapaatras ako dahil sa ipinapatry niyang sapatos. Ang taas ng heels. Alam kong kinulang ako sa height pero huwag naman sanang ipahalata.
Balak mo ba akong pilayin? Asar kong tanong. Napakamot ito sa kanyang batok and he's so cute when he do that. Hindi ako nagsusuot ng ganyan. Sabi ko at kinuha ang nagustuhan kong sapatos. I want this. Ibinalik niya ang high heel sa instante at kinuha ang hawak ko. We'll take this. Sabi niya sa sales lady. Kinuha ng sales lady ang sapatos. Kunin mo ang mga gusto mo. Sabi ni Francis. Naging seryoso ang muka ko. Kung hihilingin ko na bigyan mo ko ng kotse, bibigay mo? Yes. Walang pag-aalinlangan. Bahay? Yes. Kung mall na to, ang hilingin ko? Yes. Napanganga ako. Ang yaman niya ah. Pero hindi naman ako mahilig sa mga material na bagay. Joke lang. Sabi ko at ngumiti. I'm serious, baby. Biro ko lang yun. Hindi naman ako mahilig sa material na bagay. I know. Napansin ko na yun sa'yo. Bago pa tayo ikasal. Napatawa ako at nag-iwas ng tingin. Tumalikod ako sa kanya. May gusto akong sabihin pero nahihiya ako. Paano ko ba sasabihin to? Baby, tawag sa akin ni Francis. Kadadating lang namin dito sa mansion. Hindi rin lang kami nagtagal sa mall dahil nagyaya na akong umuwi. I love you. Hinalikan niya ako sa labi bago ito pumasok sa banyo. Napailing na lang ako. Pumasok ako sa walk-in closet at nagpalit ng damit. Pagkalabas ko, ay nakaupo si Francis sa swivel chair niya sa study table at nakaharap sa laptop niya. Francis, he looked at me. Hindi ko matuloy-tuloy ang gusto kong sabihin dahil nahihiya ko. Ay, wala pala. Sabi ko at lumabas ng kwarto namin. Napanguso ako at bumaba ng living room. Then nag-vibrate na naman ang cellphone ko. The text message from the same unknown number. Where is the blue book?